Hindi pa nakakakita ng babaeng ganito katapang. Dahil lang sa nagkunwaring hindi siya kilala ng lalaking kabababa lang ng sasakyan at nagdire-diretso ng lakad, hinubad niya ang kanyang takong at pinaghahampas ang mamahaling kotse nito. Si Mateo, ang driver, ay hindi na nakatiis at hinawakan ang kamay niya. Ngunit sa halip na magalit, dahan-dahan itong lumuhod at maingat na isinuot muli ang sapatos sa kanya. Sino ba namang mag-aakala na itong si Isabel ay anak pala ng kanyang amo? Umalis ka nga dyan. Sasabihin ko kina mommy at daddy, gusto kitang pakasalan, matigas na pahayag ni Isabel. Ang lalaki ay si Mateo. Dahil sa isang espesyal na dahilan, lumipat siya sa payapang lungsod ng Tagaytay. Sa Tagaytay, may isang dambuhalang korporasyon ang Reyes Corporation, isa sa mga nangunguna sa buong bansa. Ang ikatlong anak ng chairman, si Joaquin Reyes, ay anak sa labas, isang tinik sa lalamunan ng pamilya at hindi gaanong pinapahalagahan. Nang makapag-ayos na, naghanap si Mateo ng part-time job at nagkataong nakita niya si Joaquin na nagnanakaw sa isang 7-Eleven. Nakita rin ito ng may-ari, ngunit dahil sa impluwensya ng pamilyang Reyes, nagbingi-bingihan na lamang ito. Dahil tila binalewala ng dalawa, nainis si Joaquin. Sinadya niyang dumaan sa isang tindahan ng prutas sa tabi ng daan, nagnakaw muli sa harap ng isang matandang babae, at saka hinamon si Mateo na huwag makialam. Bagong solte si Mateo sa Tagaytay, kaya kahit naiinis, pinili niyang magtimpi. Ngunit hindi siya tinantana ni Joaquin. Hinarang siya nito at naghanap ng gulo. Malamig na sinabi ni Mateo na nakita naman ng matandang nagtitinda ang lahat. Ang dahilan kung bakit sila tahimik. Dahil tila invisible si Joaquin sa kanila, hindi karapat-dapat pansinin. Para itong patalim na tumusok sa ego ni Joaquin. Nagalit ito at sinubukang pigilan si Mateo. Naunawaan ni Mateo ang paghahanap ni Joaquin ng atensyon, kaya pinayuhan niya ito, kung magnanakaw ka, puntiryahin mo ang mas malaki. Huwag mong pagdiskitahan ang mga maliliit na negosyante. Ang payong ito ay tumama sa kanyang kahinaan ngunit pumukaw din sa kanyang uhaw sa hamon. Kinabukasan, sa Tagaytay High School, sa mapaglarong tadhana, naging kaklase pa ni Mateo si Joaquin. Magaling, pwede nang alagaan ni Joaquin si Mateo kahit kailan. Sa kantin, nang inaakala ng lahat na magtitimpi na naman si Mateo, bigla niyang kinuha ang kanyang plato at ibinagsak ito ng malakas sa harap ni Joaquin. Walang babala, sinipa niya si Joaquin hanggang sa matumba ito. Sa isang iglap, nagsuguran ang dalawa na parang mga hayop. Si Joaquin, na sanay sa pakikipaglaban, ay madaling nakalamang. Mabuti na lang at dumating ang kanilang guro, teacher, dean, at naawat ang gulo. Agad-agad, si Joaquin, na dapat sanang maparusahan, ay ginamit ang impluwensya ng pamilya para makalabas ng opisina. Pagsapit ng gabi, habang pauwi na si Mateo, tumunog ang kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Kumari pa siya ng takbo papunta sa isang lokal na simbahan. Yun pala, ang Tagaytay ang bayang sinilangan ng kanyang ina. Inay, tumakbo na kayo. Noong gabing iyon, inihatid ni Mateo ang kanyang ina sa isang bus papuntang probinsya. Mabigat man sa loob ay wala siyang magawa. Ang tumawag pala ay ang kanyang amain na nasa bilangguan. Nagpadala ito ng mga tauhan para hanapin ang kanyang ina dahil sa isang lumang hidwaan na kailangang ayusin. Sa pag-uwi, napadaan si Mateo sa isang lokal na boxing gym. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya roon si Joaquin. Nandito ka para matutong lumaban sa akin, pang-aasar ni Joaquin. Ngunit si Mateo, na walang emosyon ang mukha, ay nagtanong ng ikinakilabot ni Joaquin, nagtuturo ba dito, kung paano pumatay? Biglang naging interesado si Joaquin. Nag-alok siyang turuan si Mateo ng libre, sa isang kondisyon, kailangang talunin muna siya ni Mateo. Sunod-sunod na parang ulan ang mga suntok ni Joaquin kay Mateo. Mabilis na naging one-sided ang laban. Ngunit sa sandaling iyon, sa paningin ni Mateo, ang imahe ni Joaquin ay biglang nag-anyo ng kanyang malupit na amain na nasa kulungan ang lalaking nanakit sa kanilang mag-ina noon.
Ang masasakit na alaala, ang kahihiyan, galit, at puot ay sumabog, nawala sa sarili si Mateo. Ibinalibag niya si Joaquin sa sahig at walang tigil na pinagsusuntok sa ulo, halos mapatay na ito. Mabuti na lang at bumalik siya sa katinoan. Sa huli, ang matinding puot na iyon ang nagbigay kay Mateo ng hindi inaasahang respeto mula kay Joaquin. Gayunpaman, para pa rin silang mga bata, hindi umaamin na magkaibigan sila. Kinabukasan, si Miguel, isang kaklase, ay nagkalat ng balita na pinatay daw ng ama ni Mateo ang kanyang ina, na si Mateo ay anak ng mamamatay tao. Natakot at lumayo ang mga kaklase. Ngunit si Joaquin ay biglang nagsalita, kinwestiyon si Miguel na tumatawa, anak ka rin ba sa labas? Sa labas, ginagamit niya ang sariling katayuan para ilihis ang atensyon, pero sa totoo lang, pinoprotektahan niya si Mateo. Hindi naman ito pinahalagahan ni Mateo. Sinabi pang wala siyang pakialam. Umakyat sila sa rooftop. Sinabi ni Mateo ang totoo, hindi niya tunay na ama iyon, nagpanggap lang na patay ang ina kaya nakulong ang amain niya. Walang naging interes si Joaquin. Dito sinabi ni Mateo, magkaibigan tayo. Mas eksakto, kasosyo tayo. Hindi siya papayag na manatili sa ibaba, kailangan niyang gamitin si Joaquin bilang tuntungan para makaakyat sa alta sosyedad. Ang kapalit, tutulungan ni Mateo si Joaquin na makuha ang pinaka-inaasam nito. Nagduda si Joaquin, anong alas mo? Buong kumpiyansang sumagot si Mateo, ang IQ ko ay nasa top 0.01% ng bansa. Hayaan mo akong gumawa ng plano. Isang taong galing sa hirap na gustong umasenso. Isang binatang lumaki sa yaman ngunit uhaw sa kapangyarihan. Pareho silang nagkagusto sa iisang babae. Ngunit hindi nila alam, ang ambisyon ng babae ay kasinlaki rin ng sa taong gustong umasenso. Lumipas ang panahon, parehong nakapasok sa Ateneo sina Mateo at Joaquin. Palihim pa ring pinagmamasdan ni Mateo si Isabel, ang babaeng nakatira sa apartment sa tapat ng kanya. Madalas siyang naghahanda ng mga materyales sa pag-aaral, ibinibigay kay Joaquin para makahanap ito ng mayamang pamilyang nangangailangan ng tutor, isang paraan para makabuo ng koneksyon. Ang target ngayon ay si Sofia Reyes, ang kapatid sa ama ni Joaquin. Samantala, nagpasya si Chairman Reyes na bumuo ng Future Strategy Unit sa Reyes Corporation, ngunit hindi pa tiyak kung sino ang mamumuno dito. Isang araw, tinawag ng propesor si Mateo sa opisina para pag-usapan ang kanyang thesis. Nagkataon, nakatanggap ang propesor ng isang project proposal mula sa Reyes Corporation na katugma ng isang bahagi ng thesis ni Mateo. Sa totoo lang, lahat ay nasa plano ni Mateo. Nahulaan niyang gugustuhin ni Chairman Reyes na pasukin ang iba't ibang larangan at mangangailangan ng bagong strategy unit. Nag-aalangang nag-alok ang propesor na bilhin ang nilalaman ng thesis. Alam ni Mateo na ang propesor ay tagahanap ng talento para sa mga Reyes. Tama nga siya. Pagkaalis ni Mateo, agad tumawag ang propesor sa isang misteryosong tao, marahil ay isa pang anak ni Chairman Reyes, sinasabing si Mateo ay tiyak na isang bagong puwersa. Paglabas ng opisina, nakita na naman ni Mateo si Isabel sa kanilang apartment building. Akma siyang lalagpas ng si Isabel na ang unang nagsalita, bakit kailangan mong magpanggap na hindi tayo magkakilala? Magkapit-bahay tayo, magkaklase pa sa parehong kurso. Siguro naman alam mo na kung sino ako. Ngumiti ito ng bahagya, ako si Isabel. Pagsapit ng tanghali, sa Shitang cafeteria, kumakain sina Mateo at Joaquin. Nakita na naman ni Mateo si Isabel, hindi napigil ang tumitig dito ng mas matagal. Napansin ito ni Joaquin. Sinundan niya ang tingin ni Mateo, napangisi, at nahulaan ang nararamdaman ng kaibigan. Si Mateo, nakaraniwang malamig, ay biglang nailang at dali-daling tumayo at umalis. Pinagmasdan ni Joaquin si Isabel, tapos ang reaksyon ni Mateo, at naisip na may pagkainteresante rin pala ang kaibigan niya. Nang gabing iyon, pumunta si Mateo sa bahay ng mga Reyes para sa trial tutoring session kay Sofia.
Dahil kakilala ang nagrekomenda, naging magaan agad ang loob ni Sofia kay Mateo, humanga pa nga ito. Naging matagumpay ang session, opisyal na siyang kinuha bilang tutor. Pag-uwi sa tinutuluyang apartment, nakita ni Mateo ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na malakas na kumakatok sa pinto ni Isabel. Sa loob, tila walang naririnig si Isabel, abala sa pag-aaral. Iyon pala ang ina niya, nandito para humingi ng pera. Walang kahihiyan pa itong sumisigaw, kung hindi kita iniluwal, saan ka pupulutin para makapag-aral sa Ateneo na yan? Sakto namang nagtama ang mata ni Isabel at ni Mateo na nanunood mula sa malayo habang sinisigawan siya ng ina. Hindi malaman kung dahil sa hiya o sakit, tahimik siyang umalis ng bahay. Ngunit paglabas niya, nakita na naman siya ni Mateo. Sa kasamaang palad, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nabasa si Isabel, ang lamig ay tumagos sa kanyang balat hanggang sa puso. Sakto namang may payong na sumilong sa kanya. Ang may hawak ay si Mateo. Tinawag niya ang pangalan nito, at inaya siyang uminom ng beer sa kalapit na 7-Eleven. Naupo sila sa harap ng convenience store, walang nagsasalita, tahimik na pinakikinggan ang patak ng ulan. Kinabukasan, kinausap ni Ginang Reyes, ang legal na asawa ng chairman, si Joaquin na pirmahan ang kasulatan ng pagtalikod sa kanyang karapatan sa mana, para bigyang daan ang anak nito. Kapag pumayag, masisiguro ang kanyang kasalukuyang marangyang buhay, hindi na mamamroblema sa pera. Sa totoo lang, napaghandaan na ito ni Mateo. Kahit proyekto pa lang ang strategy unit, dahil sa atensyon ng publiko, katumbas na ito ng plano para sa susunod na tagapagmana. Gusto siyang tanggalin ni Ginang Reyes sa karera, sinabi ni Mateo, para makapasok ng mas malalim sa korporasyon, ang unang hakbang marahil ay ang pagtalikod. Nang gabing iyon, nagkita si Joaquin at Isabel sa 7-Eleven. Naisipan niyang ayain silang dalawa ni Mateo sa kanyang kondo. Hindi maiwasang makaramdam ng selos si Mateo. Ang matalik na kaibigan ay may gusto sa babaeng lihim niyang gusto. Sino ang pipiliin? Si Isabel, na matalino at matalas, marahil ay nahuhulaan na kung bakit si Mateo ay dumidikit kay Joaquin, isang taong mayaman mula pagkabata, isang mabilis na daan patungo sa kapangyarihan. Sino mag-aakala, si Isabel pala ay may ambisyon din na hindi nalalayo kay Mateo. Mas lalong nakakagulat, pinuntahan pa ni Joaquin si Mateo sa mismong bahay nito. Lumalabas na, nagmakaawa pala si Isabel kay Mateo na tulungan siyang baguhin ang kanyang buhay, ngunit tuwiran siyang tinanggihan nito, na sana'y wala na silang kinalaman sa isa't isa. Gayunpaman, sa pag-uwi, kinailangan ni Mateo na pigilan ang nag-uumapaw niyang damdamin dahil, nahulog na pala ang loob niya kay Isabel. Samantala, sa mansyon ng mga Reyes, si Sofia ang kapatid sa ama ni Joaquin, anak ng pangalawang asawa, si Tita Elena, ay nagmamakaawa sa kanyang ama. Gusto niyang imbitahan si Joaquin sa bahay para sa hapunan sa Sabado. Si Antonio Reyes, ang panganay na anak, ay mariing tumutol agad. Ngunit dahil sa paglalamang ni Sofia, sa huli ay lamambat din ang puso ni Chairman Reyes at pumayag. Nagmadaling pinayuhan ni Tita Elena ang asawa na kung ano-ano lang ang sinasabi ng anak nila, ngunit isinantabi ito ni Chairman Reyes, iginiit ang kanyang absolutong kapangyarihan sa bahay na iyon. Higit pa rito, isinawalat niya na alam niya ang tungkol sa pagpilit niya kay Joaquin na pumirma sa kasulatan ng pagtalikod sa mana. Hindi na hinintay ang paliwanag ni Tita Elena, mismo siyang tumawag kay Joaquin, ang anak sa labas na bihirang niyang pagtuunan ng pansin. Natigilan si Joaquin nang matanggap ang tawag, hindi alam kung dapat matuwa o mangamba. Napagtanto rin ni Mateo na mas mabilis ang kilos ni Chairman Reyes kaysa inaasahan. Pinag-aralan nila, ang chairman ay taong malamig ang dugo, ngunit dahil si Tita Elena ang unang kumilos laban kay Joaquin, ginamit siya nitong dahilan para makuha ang kasulatan ng pagtalikod sa mana, habang nagpapakita ng kabaitan kay Joaquin. Ngunit sa katotohanan, ito ay parusa kay Tita Elena dahil sa paglampas sa kanya.
Kaya naman, ang kabaitan na ito ay tiyak na pansamantala lamang. Pinayuhan ni Mateo si Joaquin na ipakita na naiintindihan niya ang kanyang lugar, hindi magmukhang may masamang binabalak, at umarte na lang ayon sa gusto ng pamilyang Reyes. Nang gabing iyon, tumawag si Sofia para ibalita ang magandang balita kay Joaquin. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Joaquin ang kapatid sa isang marangyang kainan ng seafood. Sa di inaasahang pagkakataon, pagkaupo pa lang nila, napansin niyang ang waiter pala ay si Isabel. Ipinakilala niya ito bilang kaibigan. Si Sofia, sa kanyang kawalang malay, ay nagtaka, kung kaibigan mo siya, siguro kilala niya rin si Kuya Mateo. Biglang sumagot si Isabel, na may pahiwatig, ayokong may ibang babaeng umaaligid sa taong para sa akin. Ang pahayag na ito ay maaaring tumutukoy kay Mateo o kay Joaquin. Pagkatapos kumain at may hatid si Sofia, binalikan ni Joaquin si Isabel para humingi ng paumanhin sa sinabi ng kapatid. Ngunit nabasa ni Isabel ang dahilan ng kanyang pananatili, tuwirang sinabi na wala siyang panahon para sa pag-ibig. Lakas loob na nag-alok si Joaquin, kung papayag ka, maaari kong bilhin ang oras mo. Ngunit ang huling sagot pa rin ay isang malamig na pagtanggi. Lumipat ang eksena kina Mateo at Isabel sa bus. Biglang nagtanong si Isabel, 1 taon ng oras, magkano ang katumbas na halaga? Si Mateo, kahit hindi naiintindihan ang ibig niyang sabihin, ay naisip lang na tiyak na napakamahal nito. Sumagot siya, sa halip na mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang usapan, mas mabuting magpahinga na lang. Hindi niya inaasahan na ang kanyang walang pakialam na sagot ay bahagyang yumanig sa damdamin ni Isabel. Dumating ang nakatakdang hapunan sa Sabado. Pagpasok pa lang ni Joaquin sa pinto ay hinarang agad siya ni Antonio. Kahit pilit niyang pinipigilan ang galit, halata pa rin ang tensyon na ikinainis ni Sofia. Nagalit ang dalagita at kinagat ng malakas ang kamay ni Antonio. Ang malakas na sigawan ay nakaagaw ng pansin ni Tita Elena. Itinuro niya si Joaquin, ang nakakainis na kaguluhan na ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat naririto. Kung marunong kang makiramdam, alam mo na ang dapat mong gawin. Malinaw na malinaw ang pagpapalayas. Ang balitang pinalayas si Joaquin ay mabilis na nakarating kay Chairman Reyes. Sa kabilang sulok, tuwang-tuwa si Antonio dahil sa tagumpay na mapaalis si Joaquin, at mayabang pang ipinagmalaki kay Tita Elena na dapat sigurong magpasalamat ito sa kanya dahil naayos niya ang tinik sa lalamunan. Samantala, ikinwento ni Joaquin ang nangyari kay Mateo. Sa kabaligtaran ng inaasahan, itinuring ito ni Mateo na isang magandang bagay. Mula ngayon, hindi na kailangang danasin ni Joaquin ang kahihiyan, bagkus ay maaari na siyang gumanap bilang anak na inaapi ni Chairman Reyes, isang posisyong mas kapaki-pakinabang. Nang gabing iyon, si Sofia, dahil sa sama ng loob sa trato ng lahat kay Joaquin, ay nagmaktol at umalis. Nagwala sa galit si Chairman Reyes, pinagalitan si Antonio dahil sa pagpapalaya sa bisitang inimbitahan niya, pinag-iisipan kung paano parurusahan ang walang takot na ito. Hinabol ni Tita Elena si Sofia at sinampal ng malakas ang dalagita, binalaan na huwag nang gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Lalong sumama ang loob ni Sofia, tuluyang lumayas ng bahay at tinawagan si Mateo. Nagkita sila sa paaralan. Sakto namang dumaan si Isabel. Agad tumayo si Sofia, na parang inaangkin si Mateo. Bago pa siya makapagsalita, dumating si Joaquin sakay ng kotse para sunduin ang kapatid. Biglang nagsalita si Isabel, gustong makisakay pa uwi. Kaya't ang apat ay magkakasamang dumating sa baba ng apartment building. Napasabi si Sofia, sina Kuya Mateo at Ate Isabel, magkapit bahay pala sa tapat. Kasabay nito, matalas niyang napansin ang tingin ng kanyang kuya kay Isabel. Kasabay nito, narinig ni Tita Elena mula sa mayordoma na ang dahilan kung bakit madalas mabanggit ni Sofia si Joaquin ay dahil ang bagong tutor, si Mateo, ay ipinakilala mismo ni Joaquin. Agad pagkatapos, nakatanggap ng text si Mateo, siya ay tinanggal na sa trabaho. Malinaw na, pagkatapos ihatid ang kapatid,
hindi sinasadyang napahamak ni Joaquin si Mateo. At si Sofia, nahulog na pala ang loob ng dalagita kay Mateo. Sa sandaling ito, sina Isabel at Mateo ay muling nakaupo sa harap ng 7-Eleven. Nagtaka siya, pagkalipas ng 10 taon, ano na kaya tayo? Sumagot lang si Mateo, ang pinakamahalaga ay dapat laging malinaw sa kanilang dalawa ang kanilang mga layunin. Kinabukasan, nang malaman na pinalitan ang tutor, tumakbo si Sofia sa paaralan para hanapin si Mateo, kinwestiyon kung bakit siya umalis nang walang palem. Sakto namang napadaan si Isabel at narinig ang pagtatapat ni Sofia, "Gusto kita." "Sinasabi kong gusto kita." Pagkarinig nito, malamig na kinuha ni Mateo ang telepono, tinawagan ang mayordoma ng mga Reyes, sinabing ay transfer pabalik ang sobrang bayad sa pagtuturo. Ang kilos na ito ang paraan niya para linawin, tinanggal siya sa trabaho, at ang relasyon nila ay simpleng tagapag-upa at inupahan lamang, walang labis, walang kulang. Si Sofia, nang maintindihan ang ibig sabihin ni Mateo, ay tila naging ibang tao. Malamig siyang nagpaalam, ngunit pagtalikod niya, ang luha niya ay bumuhos na parang ulan. Ang kanyang unang pag-ibig ay hindi pa man nagsisimula ay bigla nang nagwakas. Pagkatapos noon, sinadyang hanapin ni Isabel si Mateo, nagkomento na masyado siyang malamig kay Sofia. Nagpahiwatig siya na iminungkahing ituring ni Mateo ang damdamin ni Sofia bilang isang oportunidad, para makapasok sa alta sosyedad sa madaling salita, gamitin ang dalagita. Ngunit tumanggi si Mateo, ayaw niyang manakit ng inosenteng tao. Ang kanilang pag-uusap ay hindi sinasadyang narinig lahat ni Joaquin, na nakaupo sa likod ng kurtina malapit doon. Natulala siya, hindi maintindihan kung ano ba talaga ang nais ni Isabel. Samantala, ang ina ni Isabel ay gumawa na naman ng malaking gulo, nagnakaw siya ng ilang milyong peso mula sa isang grupo ng mga loan shark at tumakas. Kinabukasan, pinuntahan ng grupo ng mga kriminal ang apartment ni Isabel. Isang sampal ang damapo sa kanyang mukha na nagpadilim sa paningin ng lider. Akma pa sana itong mananakit nang harangin siya ni Mateo. Sakto namang may nagpapatrulyang gwardya ng gusali, kaya't nagbanta na lamang ang mga ito na babalik para mag-usap ngayong gabi. Hinayla ni Mateo si Isabel papunta sa isang bakanteng silid-aralan, hinimok siyang maghanap ng ibang mapagtataguan. Ngunit si Isabel ay nagpakita ng kakaibang kalmado. Yun pala, ilang beses na niyang naranasan ang ganito. Hindi siya kailanman tumakas, dahil para na rin niyang inamin na ina niya ang babaeng iyon, na kapamilya niya. Hindi na nagsalita pa si Mateo, tahimik na lamang siyang umalis. Kasabay nito, si Joaquin, matapos malaman ang gulo ni Isabel, ay tawag ng tawag sa kanya na parang nababaliw, ngunit hindi sinasagot ni Isabel ang tawag. Nasa sangandaan siya, ipagpatuloy ang marupok na pag-iibigan o piliin ang maningning na hinaharap. Si Mateo, kahit nakarating na sa gate ng Ateneo, ay hindi pa rin mapakali ang loob. Hindi niya kayang pabayaan si Isabel. Buwis-buhay siyang tumakbo pabalik. Si Joaquin, dahil hindi makontak si Isabel, ay parang baliw na nagmaneho para hanapin siya. Nang humihingal na nakabalik si Mateo sa silid-aralan, ang tanawin sa harap niya ay nagpatigil sa kanya, hinahalikan ni Joaquin si Isabel. At si Isabel, sa ibabaw ng balikat ni Joaquin, ay nakita rin si Mateo na nakatayo at tulala di kalayuan. Sa sandaling iyon, ang nagsisimula palang na damdamin sa pagitan nila ay tila biglang naglaho. Nang gabing iyon, habang nagliligpit ng mga gamit si Isabel, dumating si Mateo. Sinabi niyang pansamantalang titira siya sa bahay ni Joaquin. Tumingin si Isabel diretso sa kanyang mga mata, na parang sinisisi ang kanyang pag-aalinlangan. Anong pinagkaiba kung mananatili ka rito? Wala itong kabuluhan para sa ating dalawa. Malay mo, balang araw, pagsisihan mo ito. Alam niyang mas gustong baguhin ni Mateo ang buhay kaysa kaninuman. Kung mananatili tayong ganito lang katahimik, walang magbabago. Kaya, kailangan niyang umalis. Habang pinagmamasdan ang papalayong likod ni Isabel,
Ang puso ni Mateo ay nabibigatan sa lungkot. Ngunit habang naghihintay ng bus, hindi mapigil ang alalahanin ni Isabel ang mga sandali nila ni Mateo, ang determinasyon sa kanyang mga mata. Mali kaya siya? Bumalik siya, kumatok sa pinto ng kwarto ni Mateo. Sakto namang tumunog ang telepono ni Mateo, si Joaquin ang tumatawag. Pagkatapos ng saglit na pag-aatubili, nagpa siya siyang sagutin ang tawag. Nakatayo si Isabel sa labas ng pinto, narinig ang usapan mula sa loob, ang pinto ay nanatiling nakasara. Naunawaan niyang wala na siyang lugar dito. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Mabilis na lumipas ang panahon, 5 taon ang nakalipas. Si Joaquin ay umakyat na sa posisyon bilang mataas na tagapamahala sa Reyes Corporation. Si Mateo naman, ngayon, ay ang Head of Strategic Planning, isang posisyong puno ng kapangyarihan. Alam na alam ni Chairman Reyes na ang mabilis na pag-angat ni Mateo ay dahil sa rekomendasyon ng dati niyang propesor, at higit sa lahat, si Mateo ay hindi tao ng kahit anong paksayon, kundi tao niya mismo. Sa isang pagpupulong, iniulat ni Mateo ang paunang resulta ng bagong departamento, ngunit kasabay nito ay hindi siya nag-atubiling ipahayag ang mas malaking ambisyon, gawing isang puwersang mapapabilang sa mga nangunguna sa buong bansa ang departamentong ito, hindi lang manatili sa kasalukuyang mga numero. Kinilala ni Chairman Reyes ang kakayahan ni Mateo, ngunit kitang-kita sa mata ang hindi pagkagusto. Sinadya niyang buhayin ang masakit na nakaraan ni Mateo, binanggit ang amain niyang preso, nagpaparinig tungkol sa paggawa ng kwento para mapagbintangan ang iba bilang kriminal. Tunay ngang bagay na kayang gawin ng isang may kakayahan, di ba? Nagbabala siya, habang lalong nagpapakita ng galing si Mateo, mas huusisain ng mga kaaway ang iyong pinagmulan. Ngunit hindi natinag si Mateo, hindi ba pwedeng maging demonyo ang isang inosente? Mabilis siyang bumalik sa katinoan, nagkunwaring tinatanggap ang pagkatalo, sinabing magbibitiw ngayon din. Ngunit pinigilan siya ni Chairman Reyes, tinuruan siya ng isang leksyon, ang taong talagang walang pinipiling paraan ay hindi kailanman mawawalan ng hinahon dahil sa pansamantalang pagkatalo. Sa sandaling tumalikod sila, doon lumalabas ang tunay nilang pagkatao. Iyon ang tunay na pagkatalo. Nais niyang matutunan ni Mateo na itago ang tunay niyang pagkatao, lalo na sa harap niya. Yun pala, iyon ay isang pagsubok, isang babala. Kailangan ni Chairman Reyes ng isang taong walang awa tulad ni Mateo, at kailangan niyang masigurong hawak niya lagi ang kahinaan ng matalas na kutsilyong ito. Pagkatapos ng seremonya, marahil ay pagdiriwang para sa bagong posisyon ni Mateo, tiningnan niya ang dati niyang propesor, lihim na iniisip na malapit na itong magretiro. Pagkatapos gamitin ay itatapon, iyon ang patakaran. Nagpahayag ng pag-aalala si Joaquin, kung aalis ang propesor, papasok kaya si Angelo Reyes, pangalawang anak, potensyal na karibal, para agawin ang bagong strategy unit. Tiniyak ni Mateo, kung nais ni Angelo na makipag-agawan sa kapangyarihan sa korporasyon, tiyak na target ang departamentong ito. Dahil ito ang sentro ng pamamahala ng pondo, namamahala sa napakaraming subsidiary at branch ang puso ng pananalapi ng Reyes Corporation. Lumipat ang eksena. Si Mateo, ngayon, ang pinakabatang chief of staff, ay nagtatrabaho katabi ni Chairman Reyes sa loob ng 5 taon. Isang araw, biglang na-stroke ang chairman at na-comatose. Mabilis na kumalat ang balita. Sina Tita Elena, Angelo, at mag-asawang Antonio ay agad na nagtakbuhan papunta sa Makati Medical Center. Ngunit pagdating nila, sa halip na eksenang nag-aagaw buhay, nakita nila si Chairman Reyes na nakaupo lang sa sofa, kumakain ng tanghalian. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha nilang apat, tila lahat sila ay lihim na umaasang mamatay na siya agad. Sabay-sabay na napunta kay Mateo ang kanilang mga mata, ang taong laging nakadikit kay Chairman at lubos niyang pinagkakatiwalaan. Ang inggit at selos ay hindi may tatago. Samantala, nagsimulang maglobby si Chairman Reyes, nang hihikayat ng mga potensyal na kandidatong politiko. Ang layunin, masiguro ang suporta para sa higanteng proyektong Project Royal.
1 taon na ang nakalipas, ibinunyag niya kay Mateo, ang Project Royal ay may ambisyong magtayo ng isang maliit na bansa, dito mismo sa Pilipinas, isang planong nagkakahalaga ng 10 bilyong peso. Kinabukasan, nagkaroon ng lihim na pagpupulong si Angelo Reyes at ang kandidato sa pagkapangulo na si Go. Tila, nagkaroon sila ng lihim na kasunduan. Ngunit hindi nila alam, ang pagpupulong sa golf course ay na-record ng CCTV ang lahat. May isang taong kumontrol sa surveillance system, nahulaan ang balak ni Angelo, at kinopya ang video. Agad-agad, ang surveillance video file na iyon ay ipinadala kay Mateo. Pagkatapos panoorin, agad niyang ibinahagi ang mainit na impormasyon kina Joaquin at Isabel. Nagtaka si Joaquin, bakit sinusuportahan ni Angelo si Kandidato Go, gayong pinag-iinteresan din ni Angelo ang Project Royal at ang Strategy Unit. Sakto namang si Isabel, ngayon ay isang matalas na reporter, ay nagbigay ng internal na balita, si Angelo pala ay isang espesyal na panauhin sa kampanya ni Go. Pinapatunayan nito na sila'y nagsabuatan, handa na para sa isang pag-aagaw ng kapangyarihan sa Reyes Corporation. 5 araw ang lumipas, nahalal si Kandidato Go bilang Pangulo. Nang malaman ni Chairman Reyes ang balita, sa tindi ng galit ay bumalik ang dati niyang sakit sa puso. Mabilis na kinuha ni Mateo ang gamot sa puso para sa kanya, tinulungan siyang unti-unting huminahon. Inaasahan na ng chairman, pagkatapos maluklok ni Go sa kapangyarihan, tiyak na hihilahin nito ang mga tali. Uudyukan ang mga kaalyado sa loob ng Reyes na mag-alsa, sa layuning paghiwalayin at agawin ang korporasyon. Inutusan ni Chairman Reyes si Mateo na agad hanapin ang utak sa likod ng mga pangyayari. Sa puntong ito, kailangang linawin, sina Isabel at Joaquin ay magkasintahan na, bagaman hindi pa opisyal na ipinakikilala sa pamilyang Reyes. Ang sitwasyon ay napakadelikado, ibinuhos na ng chairman halos ang buong yaman niya sa Project Royal, kung mabibigo ito, mababangkarote siya at mahaharap sa kasong korupsyon. Si Isabel, gamit ang talas ng isang mamamahayag, ay nagmungkahing imbestigahan si Ortiz, ang kanang kamay ni Pangulong Go. Pinaghihinalaan niyang si Ortiz mismo, hindi si Go, ang nag-imbita kay Angelo na sumali sa kampanya. Kinabukasan, nakuha ni Isabel ang impormasyong may nakaschedule na hapunan si Ortiz kasama ang ilang kasabwat sa isang restaurant. Sa hapunan, walang pakundangang pinag-usapan ni Ortiz ang plano na pabagsakin si Chairman Reyes at ilipat ang Project Royal kay Angelo. Hindi niya alam, bawat salita ay na-record. Si Isabel, sa pamamagitan ng matalinong pagbabayad para suhulan ang may-ari ng kainan, ay umupo sa katabing mesa, lihim na ni-record ang buong pag-uusap. Sa puntong ito, naging malinaw na ang lahat na parang sikat ng araw. Si Angelo Reyes, pangalawang anak, ay nagbabalak gamitin ang kapangyarihan ng bagong halal na Pangulong Go, naghahandang pabagsakin ang sariling ama, para masakop hindi lang ang Future Strategy Unit kundi pati na rin ang iba pang mahahalagang yaman ng korporasyon, ang Reyes Energy, Reyes Logistics, Reyes Media, at 6 pang pangunahing subsidiary. Sa madaling salita, hihigupin ang lahat ng pinakamahalaga, iiwan lamang ang isang hungkag na balat. Kung ganoon, nag-aalalang sabi ni Joaquin, mahirap tayong makasabay sa bilis nila. Ngunit si Mateo ay kasing tigas ng bakal na sumagot, ang huling magwawagi ay dapat tayo. Lumalabas na, si Pangulong Go ay pain lamang na inihagis ni Mateo para pukawin si Chairman Reyes, pilitin siyang tanggalin si Angelo. Ang isinakripisyong piyesang ito ay nagsimula ng magpakita ng epekto. Kaya naman, kinabukasan, nakipagkita si Mateo sa isang napakagaling na hacker na nagngangalang Sean. Natuklasan ni Sean ang isang nakakagulat na impormasyon, ang Front Corporation na pinapatakbo ni Tita Elena, pangalawang asawa, ay nag-donate ng kainahinala sa isang African Relief Organization. Kasabay nito, tinakat niya ang direktor ng Makati Medical Center kung saan ginagamot ang chairman, nakuha ang impormasyon na mayroon itong napakalubhang sakit sa puso. Nang gabing iyon,
Iniulat ni Mateo sa chairman, may isang taong gumagamit sa pangalan ng anak na babae ni Pangulong Go para bumili ng isang marangyang villa sa baybayin ng Barcelona. Ang account ng babaeng ito ay nakatanggap din ng 5 milyong dolyar, ang perang itinago bilang relief fund sa pamamagitan ng mga pekeng ulat mula mismo sa nasabing African Relief Association. Pagkarinig pa lang ni Chairman Reyes ay nahulaan na niya agad ang obra maestra, ni Tita Elena ibinubuhos niya ang lakas para suportahan si Angelo. Kung sino ang makakakuha ng Future Strategy Unit ang siyang makakakuha ng buong korporasyon. Mahalaga nga ang departamentong iyon, sabi ni Mateo, ngunit may ibang bagay na dapat mas ipag-alala ng chairman. Lumalabas na, pagkatapos ihatid ni Angelo si Pangulong Go, isinaayos ni Tita Elena ang isang pagpupulong sa pagitan ng anak at ni G. Diaz ang dating Chief of Staff ng chairman. Sa labas, nagkunwari silang mag-ina na nagagalit para kay G. Diaz, na inagawan ng posisyon ni Mateo, para lamang mahikayat siyang pumanig sa kanila. Ngunit ang tunay na layunin ay alamin ang mga sikreto tungkol sa Rojas Law Firm, kung saan pinoproseso ang mga sensitibong transaksyon ng chairman, para gamitin ang kasong korupsyon para isuplang siya. Nang marinig ito ni G. Diaz, walang pag-aalinlangan, agad siyang tumanggi at tumalikod. Ngunit tinawag siya pabalik ni Angelo, pinayuhan siyang huwag nang maging sunod sonyerin sa ama. Basta't magkakampi tayo, pang-aakit ni Angelo, huwag mong sabihing Rojas Law Firm, kapag nakapagtayo ka na ng pinakamalaking law firm sa Pilipinas, ikaw na ang tunay na amo. Hindi nila alam, nakapasok na si Sean sa telepono ni Angelo ng gabing iyon, ni-record ang buong madilim na plano at iniulat ito kay Mateo. Nag-isip si Mateo buong gabi, at sa wakas ay nakabuo ng perpektong plano para kontrahin ito. Kinaumagahan, nagpadala si G. Diaz ng isang USB kay Angelo sa pamamagitan ng Courier Service. Ang laman ay puno ng ebidensya na nanuhol si Chairman Reyes sa mga senador syempre. Lahat ito ay mga dokumentong inihanda at itinanim ni Sean. Kasabay nito, nakipagkita si Mateo sa chairman. Ang Rojas Law Firm ang kahinaan ko. Gagamitin mo ba ito para takutin ako, Mateo, pag-usisa ng chairman? Hindi ko kailanman naisip iyan, sagot ni Mateo, ngunit ang tungkol sa Rojas Law Firm ay malapit ng maging pinakamalaking kahinaan ninyo. Ipinakita niya ang isang litrato patunay ng lihim na pagpupulong nina Angelo at G. Diaz. Sa kabilang banda, si Tita Elena ay nagmamadaling hinihimok si Angelo na makipagtulungan agad kay Pangulong Go. Basta't maging chairman ka ng korporasyon, kahit kailan mo gustong palitan ang Pangulo, magagawa mo. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, inutusan ni Chairman Reyes si Mateo, tawagin mo si G. Diaz dito. Kasabay nito, sa ibang romantikong eksena, nag-propose si Joaquin kay Isabel. Walang pag-aalinlangan, agad siyang pumayag. Kung magtatagumpay ang plano, siya ay magiging opisyal na manugang ng chairman ng Reyes Corporation. Sa opisina ng chairman, ipinatawag niya ang mga abogado mula sa Rojas Law Firm, ipinaalam na ang Future Strategy Unit ay pamamahalaan niya mismo, at maaaring magdulot ito ng mga komplikadong legal na issue. Dahil sa pagiging kumpidensyal, hiniling niyang kunin ang lahat ng telepono ng lahat para maiwasan ang pagtagas ng impormasyon. Si G. Diaz, na nakuha ang telepono, ay namutla, ang puso niya ay parang nag-aapoy. Naintindihan niyang ito ay isang malakas na dagok na nakatutok kay Angelo. Kung hindi siya agad magbabalita, pati siya ay mamamatay kasama nito. Kinaumagahan, takot na ibinalita ni Angelo sa ina, kaka-reveal lang ni G. Diaz ng tungkol sa strategy unit, kinuha na siya ni Papa. Nagngalit ang mga ngipin ni Tita Elena, sa tingin ko, oras na para gamitin iyon. Tinutukoy ang lihim na sumbong. Sa isang biglaang stockholders meeting, inanunsyo ni Chairman Reyes na siya ang mamamahala sa strategy unit, kasabay ng pag-promote kay Angelo bilang CEO ng Reyes Securities. Alam ng lahat na ito ay isang subsidiary na palaging nalulugi, sinabing promotion pero sa totoo lang ay hayagang demotion. Kasabay nito,
nakatanggap ang korte ng isang lihim na sumbong laban kay Chairman Reyes dahil sa korupsyon at kapabayaan. Ipinasa ng Chief Prosecutor ang kaso kay Prosecutor Ferrer, isang taong sabik na magpakitang gilas. Si Tita Elena, na may mukhang puno ng galit, ay pumasok sa opisina ng chairman, ginamit ang kahinaan, ang kaso ng korupsyon, para pilitin siyang bumaba sa pwesto. Sakto namang dumating si Prosecutor Ferrer kasama ang mga investigador, bitbit ang search warrant. Ang pressure mula sa dalawang panig ay nagdulot ng matinding atake sa puso kay Chairman Reyes. Sinubukan niyang abutin ang bote ng gamot ngunit nanginginig ang kamay, napaluhod siya sa sahig. Tumalsik ang bote ng gamot sa malayo. Nang makita ito ni Tita Elena, sa natural na reaksyon ay akma siyang lalapit para tulungan ang asawa. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang imahe ni Angelo. Natigilan siya, nagtatalo ang kalooban. Sa huli, nanaig ang kasakiman at ambisyon. Hindi niya pinulot ang bote ng gamot, tumayo ng tuwid, tinitigan ang asawang nangingisay sa sahig, saka malamig na tumalikod at lumabas ng opisina na parang walang nangyari. Sa katotohanan, hindi pa patay si Chairman Reyes sa sandaling iyon. Pagpasok pa lang ni Tita Elena sa elevator, isa pang anino ang tahimik na pumasok sa opisina. Yumuko ang taong iyon para pulutin ang bote ng gamot, tiningnan ang chairman na humihingalo sa sahig. Walang iba kundi si Mateo. Tumingin siya diretso sa mga mata ng chairman na puno ng desperadong paghingi ng tulong, saka dahan-daang kinuha ang telepono para tumawag ng ambulansya. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Prosecutor Ferrer mula sa nakatataas, inuutusang itigil agad ang search. Ang batas ng Pilipinas ay nagsasaad na kung ang sospek ay nasa comatose state, kailangang itigil ng prosekusyon ang lahat ng aksyon. Ilang saglit lang, muling dumating ang buong pamilyang Reyes sa Makati Medical Center. Nagsisisihan, sinisisi ang isa't isa sa nangyari sa chairman. Ngunit sa katotohanan, walang sino man ang tunay na nagmamalasakit sa pasyente. Lumabas si Mateo, inanunsyo ang sabi ng doktor, kailangan ng pasyente ng absolutong katahimikan, umaasang mauuna nang umuwi ang lahat. Dahil pinigilan ni Mateo, ang paksayo ni Tita Elena ay umalis ng may sama ng loob. Tanging si Antonio, panganay, ang tumingin kay Mateo ng may matinding puot. Sa kabilang banda, hindi pa rin maintindihan ni Angelo, maliban sa pamilya niya at kay G. Diaz, paano pa nalaman ng iba ang sikreto ng Rojas Law Firm. Hula ni Tita Elena ay kagagawan ito ng dating kaaway ng asawa, hindi nila alam na ang lihim na sumbong ay hindi galing sa kanila, kundi kay Mateo. Pinayuhan niya si Angelo na samantalahin ang pagkakataon, agad na ipatawag ang mga matataas na opisyal, magpulong, ang pinakamagandang hakbang ngayon ay ang agawin ang posisyon ng chairman. Nahaharap si Mateo sa mahirap na sitwasyon. Lahat ng plano ay umiikot sa chairman, ngayong comatose siya, ano ang dapat gawin? Sakto namang nag-text si Joaquin. Nagkita sila sa gate ng ospital. Iniulat ni Mateo ang sitwasyon, hindi pa nagigising ang chairman, hindi sigurado ang doktor kung kailan siya gising. Natataranta si Joaquin, bakit nangyari ito gayong maayos naman ang lahat? Bigo na ba ang plano? Matigas na sinabi ni Mateo, hindi bigo ang plano. Ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ka dapat mag-alinlangan. Kung hindi, talagang babagsak ang lahat. Kahit anong mangyari, maniwala ka sa sarili mo at maniwala ka sa akin. Alam ni Joaquin na wala ng ibang pagpipilian. Maaari lamang niyang ipusta ang tiwala kay Mateo sa huling pagkakataon. Pagbubunyag ng dalawang maliit ngunit mahalagang detalye, sinubukan ni Antonio na suhulan si Mateo ngunit tuwiran siyang tinanggihan. Sa galit, ibinuhos niya ang galit sa kanyang sekretarya, binugbog ito ng husto, na nagtanim ng galit sa puso ng sekretarya. Ibinunyag ni Mateo kay Isabel ang tungkol sa plano, o isang bahagi nito, agad niyang naintindihan na malapit na siyang ikasal kay Joaquin. Ang kasal ay tila ang huling hantungan sa laro ng ambisyon ni Isabel. Wala siyang ibinigay na paliwanag. Nang gabing iyon,
Nagmamadaling pumunta si Mateo sa ospital. Pagpasok niya sa silid ng pasyente, walang laman ang kama. Nawawala ang chairman. Yun pala, lahat ay bahagi ng plano ni Mateo. Agad pagkatapos malaman ang pagtataksil ni G. Diaz, balak sanang ipatawag ng chairman si Angelo para parusahan. Ngunit iyon ang unang pagkakataong sinuway ni Mateo ang utos. Tatawagin ninyo siya dito tapos ano ang parusa? Demotion. Pagbabawal lumabas. Paano kung hindi pa rin siya magising sa katotohanan? Sunod-sunod na tanong ni Mateo. Matalino ang chairman, naintindihan niyang may ibang solusyon si Mateo. Nagmungkahi si Mateo, kailangang tapusin ng lubusan. Puksain ang damo hanggang sa ugat. Ang unang hakbang, lihim na isumbong ang chairman bago pa makakilos si Angelo. Sa ganitong paraan, hindi na sila makakapagsumbong sa pangalawang pagkakataon. Target na ni Mateo si Prosecutor Ferrer walang backer, pinakauhaw na makagawa ng pangalan. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ng chairman. Wala po, kailangan nyo lang manahimik at gumanap ng mahusay. Sagot ni Mateo. Pagkatapos maayos si Angelo, sino ang papalit? Si Joaquin, diretso niyang sabi. Si Joaquin ang magiging tagasalo ng kasalanan para sa inyo, gagawa ng maruruming trabaho na hindi kayang gawin ng dalawang kapatid niya. Pagkatapos gamitin, pwede nyo na siyang itapon. Sa huli, sumang-ayon ang chairman, sa kondisyon na si Joaquin ay walang balak na agawin ang buong korporasyon. Kinabukasan, pinuntahan ni Mateo si Joaquin, sinabi ang plano ng pagkukunwaring may sakit ng chairman. Nagalit si Joaquin at sinuntok si Mateo, bakit hindi mo sinabi agad? Hindi nagalit si Mateo, tumayo lang at nagpaliwanag, hindi pinahintulutan ng sitwasyon. Paano kung may nangyari? Kahit papaano, maprotektahan ka para may puhunan pa tayong magsimula ulit. Laging sinasabi na para sa akin, may galit sa boses ni Joaquin, ngunit wala ka bang bahagi dyan para sa sarili mo? Tiniyak ni Mateo, ang dahilan kung bakit ako naririto ay para gawin kang kinikilalang pangatlong anak ng chairman. Ngayon, hinog na ang pagkakataon. Gusto kang makita ng iyong ama. Samantala, si Tita Elena, na walang kamalay-malay, ay nagpatawag ng pulong ng Board of Directors, inanunsyo na habang nagpapagaling ang chairman, siya muna ang pansamantalang papalit. Ngunit dahil sa limitadong kakayahan, mapagkumbaba, niyang iminungkahi si Angelo na pansamantalang mamahala. Kasabay nito, sa Reyes Securities, kumilos si Sean. Gamit ang mataas na teknolohiya, binago niya ang benefit scheme ng kumpanya, mula sa pamamahagi ng kabuuang 1,000 shares sa mga empleyado, ginawa niyang bawat isa ay makakatanggap ng 1,000 shares. Kumalat ang balita, nagkagulo ang mga empleyado, ang presyo ng stock ng Reyes Securities ay agad bumagsak ng 30%. Ipinatawag ng regulatory agency si Angelo, inimbestigahan dahil sa hinalang sinadyang manipulasyon sa stock market, na nagdulot ng tinatayang pagkalugi na umaabot sa daan-daang bilyong peso. Ngunit sa harap ng chairman, ibinuhos lahat ni Mateo ang papuri na ito kay Joaquin. Kinwestiyon ng chairman si Joaquin, bakit mo sinira ang reputasyon ng kumpanya ng ganito? Si Joaquin, ayon sa script na itinuro ni Mateo, ay sumagot ng walang pag-aalinlangan, iyon ay regalo ko lamang sa pagdating, ama. Kung mag-aatubili, tapos ang laro. Nagbigay si Joaquin ng kahilingan tungkol sa kanyang katayuan, umaasang hayagang kikilalanin siya ng ama bilang anak sa harap ng lahat. Tumalikod ang chairman, kinuha ang isang kontrata mula sa bakal na kabinet. Pirmahan mo ito, saka tayo mag-usap. Ang nilalaman ng kontrata, kasunduan sa pagtalikod sa mana. Walang pag-aatubili, masayang pumirma si Joaquin. Kinaumagahan, personal na pinuntahan ni Chairman Reyes si Tita Elena, sinabing nahulog siya sa patibong. Nagwala sa galit si Tita Elena, sumugod para makipagpatayan sa asawa. Ang resulta, ang pamilya ni Angelo ay bigong-bigo. Nang gabing iyon, si Joaquin, bilang opisyal na miyembro, ay unang beses na dumalo sa piging ng pamilya sa lumang simbahan ng angkan ng mga Reyes. Sa ibang pangyayari,
iniimbestigahan ang chairman dahil sa panunuhol, at si Joaquin ang siyang nagtutulak ng kanyang wheelchair. Dahil sa tulong ni Mateo, at ng USB na naglalaman ng mga sikreto, natakot ang prosekusyon, dali-daling pinalaya ang chairman. Mula noon, nakuha ni Joaquin ang buong tiwala ng ama. Hindi lang niya inaasahan na siya pala ang magiging mainit na paksa sa lahat ng pahayagan, pinag-uusapan siya ng mga tao. Kakaunti lang ang nakakaalam, ang tunay na nasa likod ng buong larong ito ay si Mateo. Ang unang ginawa ni Chairman Reyes pagkatapos mapalaya ay ang puntahan ang taksil si Prosecutor Ferrer. Nang makita ang chairman, natakot si Ferrer, lumuhad at nagmakaawa. Ngunit marahan siyang itinayo ng chairman, "Tumayo ka, dating kaibigan. Baka makita tayo ng iba, isipin pa nilang may papatayin ako, hindi maganda." Pagkatapos noon, ginamit ng superior ni Ferrer ang pain na promotion, para ipadala siya sa isang malayong lugar sa Timog Mindanao. Ang anunsyo ng mga bagong appointment ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng Reyes Corporation. Si Mateo ang naging CEO ng Future Strategy Unit. Ang anak sa labas na si Joaquin ang naging Vice President. Ang matandang propesor na dating tumulong kay Mateo ay nakatayo at nanunood, puno ng pait at hindi makapaniwala. Ang laro ng kapangyarihan ay hindi pa tapos. Puno ng pait na tiningnan ng matandang propesor sina Mateo at Joaquin na komportable sa kanilang mga bagong posisyon. Kahit papaano, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para suportahan si Angelo, pangalawang anak, ngayon ang kanyang kinabukasan ay nasa kamay na ng iba. Malamig na sumagot si Mateo. Ang kinabukasan ng propesor ay nakasalalay sa desisyon niya mismo, manatili sa dating posisyon o humanap ng ibang landas. Samantala, sa isang tahimik na probinsya, si Tita Divina, pangatlong asawa, ina ni Sofia, ay tahimik nang lumipat doon para manirahan, malayo sa gulo ng pamilyang Reyes. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Chairman Reyes si Angelo para sa isang pribadong pag-uusap. Ipinaalam niya na hindi itutuloy ng korporasyon ang kaso tungkol sa eskandalo sa stocks, ngunit nagtakda ng isang malupit na kondisyon, "Kung gusto mong manatiling anak ko, kahit saan ka man, pinapayagan ka lamang na mamuhay ng normal. Kung hindi, huwag mo nang asahan ang korporasyon, kahit sa pamilyang ito ay wala ka ng lugar." Nagliliyab sa galit ang puso ni Angelo. Naging maingat siya, nagsikap, isinakripisyo ang napakaraming bagay dahil lamang sa pagnanais sa posisyon ng tagapagmana, tapos ito ang kahihinatnan niya. Hindi siya makapapayag, lalong ayaw niyang yumuko at sumunod sa utos ng ama. Ngunit sa labas, nagkunwari pa rin si Angelo na tinatanggap ang kapalaran, itinago ang madilim na planong namumuo sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, muling ipinatawag ng chairman si Mateo. Ibinigay niya ang isang mahalagang gawain, si Joaquin ang mamamahala sa pagbebenta ng subsidiary na Reyes Tech. Sumang-ayon si Mateo, sinabing ang Reyes Tech ay parang pabigat lamang, sa katagalan ay magdudulot lamang ng pagkalugi. Sa katotohanan, nakalatag na ang kabuuang plano ng chairman, gamitin ang higanteng proyektong Project Royal bilang pundasyon, magtayo ng isang makapangyarihang imperyo ng komersyo. Gayunpaman, kulang pa rin ang pondo para sa pagtatayo ng highway para sa proyekto. Ang pagbebenta ng Reyes Tech ang magiging solusyon sa agarang problemang pinansyal na ito. Ang dahilan kung bakit niya ipinagkatiwala ang gawaing ito kay Joaquin. Sa madaling salita, dahil nagtitiwala siya sa kakayahan ni Mateo na kontrolin ang sitwasyon. Sa ibang pangyayari, pagkatapos ng romantikong proposal sa dalampasigan, opisyal nang naging magkasintahan sina Joaquin at Isabel. Masayang ibinalita ito ni Joaquin kay Mateo sa pamamagitan ng text. Kinaumagahan, ipinaalam ni Mateo kay Joaquin ang tungkol sa pagbebenta ng Reyes Tech. "Ito ang unang pagsubok, pagkatapos mong kilalanin," sabi ni Mateo, "at maraming tao ang naghihintay na mabaygo ka." Tiniyak niya, "Basta't narito ako, magiging perpekto ang lahat." Nagsimula silang dalawa na pag-aralan ang potensyal na bibili, ang De Leon Group.
Si Chairman De Leon ay kilala bilang isang taong makatwiran at nakakaunawa, taliwas sa malupit na estilo ni Chairman Reyes. Minsan nang nakaharap ni Joaquin ang matanda, at palagi siyang nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkailang dito. Sakto namang dumating ang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan ni Joaquin sa bahay. Bahagyang hindi natuwa si Mateo dahil hindi siya nasabihan ng maaga. Ngunit tiniyak ni Joaquin, huwag kang mag-alala, sila ang pinakapinagkakatiwalaan kong tao, pagkatapos mo lang. Kasabay nito, inimbitahan ng assistant ni Pangulong Go si Isabel na kumain ng mami. Sa katotohanan, para hikayatin siyang pumasok sa politika. Bago pa matapos magsalita, isang litrato ni Joaquin na nagpo-propose kay Isabel ang inilapag sa mesa. Nais subaybayan ng assistant si Joaquin, ngunit hindi sinasadyang nakuhanan niya si Isabel. Nag-alok siyang mag-invest ng pribado kay Isabel, tulungan siyang umangat. Pagkatapos ng saglit na pag-iisip, ngumiti si Isabel at pumayag. Yun pala, naikwento na ni Isabel kay Mateo ang tungkol sa pagpupulong na ito. Inamin ni Mateo na minsan na rin niyang naisip na sanayin siya sa politika, ngunit tumanggi siya. Akma pa sana siyang magsasalita, ngunit nang makita niya ang kumikinang na singsing sa daliri ni Isabel, nanahimik na lamang siya. Napansin ni Isabel ang kakaibang tingin niya, nagmadaling humanap ng dahilan para umalis. Hindi niya alam, ang awkward na sandaling iyon ay nakuhanan lahat ng isang misteryosong tao. Kinaumagahan, bago mismo ang negosasyon para sa pagbebenta ng Reyes Tech, biglang nagulat si Dong Min Yoon, isa sa dalawang tauhan ni Joaquin, ang taong namamahala sa transaksyon sa panig ng De Leon Group ay biglang pinalitan. Ang bago ay si Hoy Chan De Leon, anak ni Chairman De Leon. Natigilan si Mateo. Alam niyang hindi basta-basta si Hoy Chan, ngunit ang pagbabagong ito ay sumire sa lahat ng inihanda niyang plano. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado, ang negosasyon ay tungkol pa rin sa nagbebenta at bumibili, sa presyong katanggap-tanggap sa bawat panig. Hindi na magagamit ang dating estratehiya, ngunit kaya nating malampasan ito. Gayunpaman, pagkaalis pa lang ni Mateo sa silid-pulungan para maghanda, agad tinawagan ni Joaquin si So, ang isa pang tauhan, inutusan itong kumilos ayon sa lihim na plano. Sa panig ng De Leon Group, si Hoy Chan ay hindi naman talaga interesado sa Reyes Tech. Kung hindi lang pinilit ng ama, matagal na niyang ibinuhos ang lahat ng pera sa real estate. Kaya naman, napaka-negatibo niya. Kahit anong bentaha ang ipresenta ni Joaquin, binabawasan niya agad ng 5% ang presyo. Sa loob lamang ng isang oras, ang alok na presyo ay 65% na lamang ng initial na presyo, kasama pa ang kondisyong tanggalin lahat ng dating empleyado. Sa gitna ng tensyon, biglang nakatanggap ng text si Dong Min Yoon. Ang palihim niyang tingin ay hindi nakaligtas kay Mateo. Agad nagdahilan si Mateo na oras na para sa tanghalian, nagmungkahing magpahinga ng 60 minuto. Pagkatapos, hinarang niya si Dong Min Yoon sa banyo. Dong Min, umalis ka na sa pulong ngayon din. Ako na ang magsasabi kay Joaquin mamaya. Utos ni Mateo. Ngunit bago pa makapasok si Mateo sa pahingahan, nagmamadali nang tumawag si Dong Min Yoon para ipaalam kay Joaquin. Nagalit si Joaquin, bakit si Mateo ang nagpapasya ng basta-basta? Ang huling desisyon ay dapat nasa kanya. Lumampas na sa limitasyon si Mateo. Dahil dito, nagpasya si Joaquin na gamitin ang backup plan na lihim nilang pinag-usapan ni Dong Min Yoon noong nakaraang gabi. Ano ang planong iyon? Si Joaquin, dahil sa takot na mabaygo, ay inutusan si Dong Min Yoon na magpakalat ng pekeng impormasyon kay Hoy Chan na noong nakaraang taon ay may isang dayuhang investor na gustong bilhin ang Reyes Tech sa napakataas na halaga. Pinaniwala ni Joaquin ang sarili na ito ay makatwiran at legal. Ngunit mariing tumutol si Mateo nang marinig ang balak na ito. Alam niyang nais ng chairman na makita ang isang matagumpay na transaksyon sa pamamagitan ng tunay na kakayahan, hindi sa pamamagitan ng pandaraya. Joaquin, pinipili mo ang pinakamasamang daan, babala ni Mateo. Ngayon,
Ang pekeng impormasyon na iyon ay nakarating na kay Hui Chan sa pamamagitan ni Dong Min Yoon. Nag-analyze ang grupo ni Hui Chan, kung may dayuhang investor na interesado, tiyak na mas mataas ang halaga ng Reyes Tech kaysa sa lokal na merkado. Kailangang kumilos agad ang De Leon Group para makalamang. Ang resulta, masayang tinanggap ni Hui Chan ang presyong 13% na mas mataas kaysa sa orihinal niyang plano para bilhin ang Reyes Tech. Matagumpay ang transaksyon, ngunit nang malaman ni Chairman Reyes ang katotohanan, nagalit siya ng husto. Kinamumuhian niya ang paggamit ng madilim na paraan. Kinwestiyon niya si Mateo, bakit gumamit ng pandaraya si Joaquin na hindi mo pinigilan? Agad na anako ni Joaquin ang lahat ng sisi, kasalanan ko po lahat, walang kinalaman si Mateo. Nagbabala ang chairman kay Joaquin, ang panalo sa pamamagitan ng pandaraya ay panandalian lamang. Ikaw, hindi mo pwedeng gamitin ang ganyang paraan. May mga bagay na hindi mo kailangang gawin mismo, pwedeng ipagawa sa iba. Nabubuhay sila para gawin ang maruruming trabahong iyon.